Mga kakripto, sa dami po ng ingay dito sa digital asset space ngayon ay may isang usapang muling nabubuhay. Isang tanong na paulit-ulit na bumabalik tuwing nagkakaroon ng tensyon sa market. Talaga nga bang mabibigo sa XRP? At bakit may mga tech enthusiasts na patuloy na naniniwalang hindi magiging matagumpay ang project kahit papatuloy itong ginagamit sa global payment experiments at saka institutional pilots? Kamakailan ay isang tech at saka crypto enthusiast po na kilala bilang the XRP guy ang nagbigay ng isang kontrobersyal na pahayag. Ayon po sa kanya, malinaw na hindi daw makakamit ni XRP ang inaasahang tagumpay. Simple ang kanyang sinabi, pero malalim ang naging gulo nito sa community. May mga sumang-ayon, may mga tumutol, may mga naggalit at may mga napaisip, lalo na tayong mga nag-hold at syempre sumusubaybay kay XRP. Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit naging mainit ang usapan ay dahil po sa mas malalim na argumento. May kinalaban ba talaga ang galaw ni Bitcoin sa magiging kinabukasan na XRP? O talagang dalawang magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan? Kaya sa video na ito ay hihimayin po natin ang bawat punto. Uunawaan po natin ang magkakaibang pananaw ng mga analyst at community insiders. At aalamin natin kung bakit may mga nagsasabing never na uusbong sa XRP at bakit marami rin ang naniniwalang nasa kabilang panig ang katotohanan. Kaya ihanda ang inyong mga kape dahil ang pag-uusapan natin na ito ay hindi lamang po tungkol sa presyo, hindi lamang tungkol sa hype, kundi tungkol sa mismong function ng dalawang pinakamalalaking pangalan dito sa mundo ng crypto. Ano nga ba ang sinasabi ng tech enthusiast na hindi magtatagumpay si XRP? Ayon po sa pananaw ni the XRP guy, malinaw ang kanyang sentimiento. Hindi raw magtatagumpay sa XRP. Hindi dahil sa kakulangan sa technology, hindi dahil sa kakulangan sa utility, kundi dahil sa mismong galaw ng market kung saan nangingibabaw si Bitcoin. Para sa kanya, ang market psychology ay umiikot pa rin kay Bitcoin. Kapag gumalaw si Bitcoin, gumagalaw ang lahat. Kapag naging volatile si Bitcoin, nadadamay ang iba. At dahil dito, ayon po sa kanya, hindi mapuputol ang dependency ng XRP sa environment na nakasentro sa speculative behavior. Ang problema sa argumentong ito ay simple, pero malalim. Para bang sinasabi niya na kahit gaano kahusay ang technology ni XRP, kahit gaano kaganda ang efficiency nito, mananatili itong nakaangkla sa ecosystem na pinamumunuan ni Bitcoin. Isang ecosystem na hindi po nakatuon sa utility kundi sa speculation. Pero ang mahalagang tanong ay, yan ba talaga ang totoo? O masyado bang pinapasimple ang dynamics ng market? Ngayon ay talaga bang magkaiba ang market function ni Bitcoin at ni XRP? Marami po ang nag-react sa pahayag na iyon at dito po nagsimula ang mas malalim na usapan. Ayon po kay Poe Dalika, isang active community voice, hindi maaaring pagtabihin ang function ni Bitcoin at ni XRP dahil magkaiba sila ng mundo. Si Bitcoin ay itinuturing po na speculative instrument, isang digital asset na tumatakbo po sa hype cycles, halving events, trading sentiment, fear, greed at kung ano-ano pang psychological triggers. Ang focus po ni Bitcoin ay store of value narrative, scarcity at saka long-term appreciation. Si XRP naman ay iba ang design at iba ang target market. Siya ay engineered for liquidity infrastructure at real-time settlement use cases. Para siyang utility token na may likas na papel sa pagpapaikot ng pera sa mas mabilis at murang paraan. Kung baga, si Bitcoin ay parang digital gold. Si XRP ay parang digital bridge asset para sa value movement. Ayon sa pananaw na ito, hindi dapat i-judge si XRP base sa galaw ni Bitcoin dahil magkakaiba sila ng objective. Ang isa ay pang-hoard,
ang isa ay panggalaw. Hindi pantay ang kanilang purpose, kaya hindi rin dapat pantayin ang kanilang success metrics. At dito po nagiging malinaw ang isang malaking punto. Hindi po nakabase ang success ni XRP sa speculative cycles ni Bitcoin, kundi sa adoption ng institutions na nangangailangan ng fast, compliant at saka scalable settlement tools. Ngayon ay nakaharangan ba sa XRP ng Bitcoin-aligned traders? Iba naman ang pananaw ni CK Invest. Para sa kanya, hindi ito simpleng pagkakaiba ng function. May mas intentional na nangyayari. Ayon sa kanya, tuwing nagkakaroon ng magandang balita kay XRP, mga partnerships, legal wins, institutional experiments, bakit tila parang laging sumusunod ang downward price movement? Para sa mga XRP supporters, hindi raw ito coincidence. Hindi raw ito normal na market reaction. Ito raw ay indikasyon na mayroong segment ng market, partikular yung mga traders na naka-align sa galaw ni Bitcoin na pinipigilang sumipa sa XRP. Ang ideya po dito ay simple lamang. Kung may potential na asset na kayang baguhin ang market structure mula speculative to utility-driven, syempre may grupo ng mga holders na mga nangungunang crypto na hindi po gugustuhing mawalan ng dominance. Kung mag-shift ang leadership model ng crypto market, mawawalan po ng momentum ang mga nakasanayang assets at bibigyan ng spotlight ang mga utility-focused tokens tulad ng XRP. At kung totoo ang suspicion na ito, malinaw kung bakit sinasabi ng ilan na ang mga sudden dips ni XRP ay hindi dahil kulang siya sa fundamentals, kundi dahil may resistance mula sa market sectors na ayaw magbago ang status quo. Isang kontrobersyal na pananaw ito, pero hindi natin maikakaila na taon-taon may mga pagkakataong tumutugma ang price dips sa mga magandang balita. Kaya confidence ba talaga o may mas malalim na galaw? Ngayon ay ano ba talaga ang pinagkaiba ng value proposition ni Bitcoin at ni XRP? Kung babalikan po natin ang kabuuang usapan, may isang malaking punto na lumitaw. Hindi talaga pareho ng function si Bitcoin at si XRP. At dito po pumapasok ang pinakamahalagang interpretasyon mula sa community. Si Bitcoin ay may broad influence on price speculation. Kapag nagrally si Bitcoin, halos lahat ng altcoins ay nawawala sa sariling identity at sumusunod sa kanya. Ito po ang dynamics ng speculative digital economy. Pero sabi ng mga XRP supporters, mali raw na dito basihan ang success metric ng XRP. Dahil sa XRP po ay nakaposisyon sa isang ganap na ibang ecosystem. At yan po ay ang ecosystem na mabilis, compliant at saka scalable value transfer. Kapag ang institutional grade settlement systems ay nagsimulang mag-operate ng full scale, mga banking networks, cross-border remittance pipelines, liquidity hubs, ay hindi raw magiging issue ang volatility ni Bitcoin. Sa halip, magiging factor pa ito kung bakit mas kailangan ang isang settlement asset na stable, efficient, predictable at kayang tumakbo sa loob ng regulated financial environment. Kung baga, habang si Bitcoin ay lumalaban sa mundo ng speculation, si XRP po ay sumusubok pumasok sa mundo ng global finance infrastructure. Iba po ang battlefield, iba ang batayan ng tagumpay. Ngayon ay ano naman ang mas malawak na interpretasyon ng community. Sa kabuuan po ng usapan, lumalabas ang isang malinaw na tema. Ang debate ay hindi lamang tungkol sa presyo, hype o narrative. Ito po ay tungkol sa identity ng dalawang asset. Ang mga sumagot kay the XRP guy ay nagpapakita ng conviction na hindi dapat ikumpara ng direkta si Bitcoin at saka si XRP. Dahil ang isa ay tumatakbo sa sentiment-driven markets. Ang isa naman ay sumusubok ikonekta ang traditional system sa digital rails. Para sa mga community members na ito, ang future success ng XRP ay hindi po nakabase sa kung gaano kataas ang rally ni Bitcoin.
hindi rin nakabase sa kung gaano kalakas ang speculative cycle. Ang tagumpay ni XRP ay nakabase sa kung gaano kalawak at kalalim ang adoption ng mga institutions na gagamit sa kanya bilang bridge asset. Kung mangyari ito, hindi mahalaga kung volatile si Bitcoin dahil hindi naman sa speculative market nakadepende ang tunay na gamit ni XRP. Kumbaga, ang tanong ay hindi susunod ba si XRP sa galaw ni Bitcoin, kundi kailan magiging independent si XRP dahil sa real-world utility niya. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung titignan po natin ng buo ang usapang ito, malinaw na hindi simpleng XRP failure o XRP success ang pinag-uusapan. Ang totoong katanungan ay ano ba talaga ang sukatan ng tagumpay? Kung ang tingin mo sa tagumpay ay price action na laging nakatali kay Bitcoin, totoo na mahihirapan sa XRP. Dahil lumaki po ang market sa ilalim ng dominance ni Bitcoin. Pero kung ang sukatan mo ay sa adoption, infrastructure integration, institutional relevance at long-term utility, ibang usapan po ito at dito po lumilitaw ang lakas ni XRP. Hindi ibig sabihin na sigurado ang future o hinarap ni XRP. Pero hindi rin ibig sabihin na doomed ito gaya ng sinasabi ng ilan. Ang totoo, nasa transition period po tayo. At sa transition na ito, malaga po na nauunawaan natin ang bigger picture. Bilang mga traders, holders at saka long-term believers ay dapat lagi pong bukas ang ating isipan. Ang market ay hindi po linear. Ang narrative ay nagbabago at ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa kung paano po nag-a-adapt ang isang asset sa real-world demand. Kung magiging bahagi po sa XRP ng global settlement infrastructure, magkakaroon po siya ng identity na independent sa speculative cycles. At kapag nangyari po iyon, maliwanag na hindi presyo ni Bitcoin ang magtatakda ng kanyang kinabukasan, kundi ang kanyang performance sa mundo ng high-speed, low-cost, enterprise-grade liquidity. Para sa akin, hindi pa tapos ang laban ni XRP. At maaring ang ingay ng mga nagsasabing hindi ito magtatagumpay ay parte lamang ng mas malaking narrative shift na unti-unting nagaganap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.